Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5, Jess na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, matugnaw nga tiyempo kag lapta-lapta nga pag-ulan padayon nga mabatyagan sa Western Visayas kag Negros. 216 kasakayang pandagat nagubas ang storm surge sa Concepcion, Iloilo. Samtang pila ka lugar sa Aklan ginbaha bangon sang pag-ulan-ulan sang weekend. Pagbaha-baha nagluntad man sa pila ka lugar sa Bacolod City kag Negros Occidental tugas sang mamunog nga ulan. Duha ka lalaki nga nagbulig sa babae nga nabungguan sa barangay Botong, Oton, Iloilo, pilason sang ginsalakay isang taxi. Pagpangawat sa isang kabalaligyan sa Bago City nahuli kam kapin 30 ka packs ang sigarilyo na taban. Kag Iloilo City LGU kag kontraktor sang Iloilo Central Market gininspeksyon ang nagubang nga flooring bangon sang pagpuswak sang tubig halin sa drainage. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sa One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 216 kasakayan pandagat naguba sa Concepcion, Iloilo bangon sang storm surge. Samtang pila ka lugar sa probinsya sang Aklan, laki pang isla sang Boracay ginbaha bangon sa mamunog nga ulan sang weekend. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay MV Hetchanova, Leganes, Iloilo. Kim? Jert, apisar wala sang weather disturbance, may mga na-record gihapon nga kalitan sa mga bangka pamalay kag pila ka government infrastructure sa probinsya sang Iloilo kag Aklan bangod sang pag-ulan kag mamadlos nga hangin dala sang shear line. Wala kuno nakatulog sang maayo ang pila ka mga residente sang barangay Igbon, Concepcion, Iloilo sang Sabado sang gabi, tubtob Domingo sang kaagahon. Ini matapos ginsulob sang tubig ang ilang mga pamalaya. Bangod sa kilid lang sang baybay, ginhampak man sang balod ang ilang mga balaya. Pero ang mas malala, ang natamo sa ilang mga sakayan pandagat. Sunod sa residente, masobra 30 kasakayan pandagat ang nagkaluguba sang mabasko nga balod kag mamadlos nga hangin sa ilang pang barangay. Sa datos sang Concepcion MDRMO, naglabot na sa 216 ka bangka ang nagkaluguba bangod sang storm surge sa 12 ka coastal kag island barangay sa Banwa. Mostly ang mga tagiyan ni para sa mga sakayan may insurance ni sila. So ginabuli niya natin nga mapacilitate ang mga tax market para maklaim ng insurance. 30 ka balaya naguba bangod sa mabasko nga balod kag mamadlos nga hangin. Ginabanta 820,000 pesos naman ang danyos nga nahalitan sa government infrastructures. Bangod man sang sige-sigang pagulan, ginbaha ang pila ka lugar sa isla sa Boracay. Kasumong na lang sang sining nga sitwasyon sa commercial establishments. Suno sa Aklan PDRMO, gilayon man nagsubside ang baha makaligad ang isa ka oras. Functional man ang mga drainage systems apang bangod sang volume sang ulan, ginbaha ang lugar. Sa datos sang Aklan PDRMO, pulo ka barangay sa New Washington, Kalibo, Makato kag Tangalan ang ginbaha man bangod sa pag-ulan. May mga naguba man nga seawall project. Samahan lang din sa baskog ang ulan. That is why nga hindi nga daan ma-accommodate sa aton yung mga drainage system and likewise ang mga streams naton, ang river. Sunod sa pag-asa, ang pagbubo sa madamol nga ulan ang bangod sa shear line. Naman ang mayat nga hangin no easterlies and then hangin naman sa northern hemisphere o na northeast na monsoon ang yes ni boundary ang may shear line boundary diri sa aton sa may Visayas area. Jert, sunod sa pag-asa, may tsansa sa gihapon sang pagbubo sang mamunog nga ulan subong nga semana dala sa gihapon sang shear line gani padayon nga ginapaalerto ang publiko. Jert? Madamo nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo ginasalamat. Pila ka lugar sa Bacolod City kag Negros Occidental ginbaha man bangod sa pag-ulan-ulan sang weekend. Yaring balita nga itong gintutukan.
Bangod masamigi na baha bisan gamay lang ang ulan, hindi malikkawan sang pila ka residente sang Barangay 13 nga liwat naman nga magkabalakas ang weekend. Naeksperyensya na mamunog nga ulan kag mamadlos nga hangin sa kilid sa baybay. Rason nga ginsulob kuno sang baha ang balay ni Jonel. Parte gid ang hangin kag perting balod la kay nagsugata ang ulan kag ang high tide. Damo to nga nagsaka ang tubig pagid kay ang tubig ani sa mabaw. Hindi nakapanaog sa baybay kay pati ang tubig sa baybay saka pababaw mo. Si Girlie, nag-ubog sa baha apisar may pilas rason niya nagpa-check up sa kabalaka nga magka-leptospirosis. Natindakan sa kikan ka motor. Pagke ko lang nagbanda sa akon. Kay inom kabulong? Kisay kainom. Ang ining SUV nakabulasot sa ginakotkot nga dalan sa Barangay Panukoy kahapon. Gingamitan pa heavy equipment agud tigayon ini nga mabutong balik sa dalan. Sa monitoring sa Bacolod City RMO, magluwas sa Barangay 13, ginbaha man ang Barangay Sumag kag pinakamayor nga dalanon apang nagsubside ng tubig baha kay inas ang aga. We activated dayon ang aton mga kaupdanan sa barangay, ang ilang mga DRRM counterparta. So by that time, gin preposition ta na dayon ang aton nga mga equipments, rescue equipments as well as awang mga rescue personnel. Samtang, sa report sa Negros Occidental PDRMO na monitor ang pagbaha sa pila ka mga barangay sa Ibi Magalona, wala sang gin-evacuate bangod madasig nga nagsubside ang tubig. Lauman, sunod sa PDRMO nga may mga pag-ulan pa nga maeksperiensyan sa masunod nga mga inadlaw. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, duha ka lalaki nga nagabulig sa babayi nga nabungguan sang motorsiklo ginsalakay isang taxi sa Barangay Botong, Oton, Iloilo. Si Kim Salinas nakatuto. Makit-an sa sining nga video ang pagtumpok sang pila ka individual agud buligan ng isa ka babae nga ginbungguan sa motor. Mation-tion, naglabay ang isa ka taxi kag ginanado ang duha ka lalaki. Makit-an ang babae nga nakaitom nga ginahampak pa ang likod nga porson sang taxi. Ang insidente ang natabo sa Barangay Botong, Oton, Iloilo pasado alas 11 Sabado sang gabi. Sa investigasyon sang kapulisan, una nga namungguan sa motorsiklo si Elias Nene, 18 anyos, samtang nagapatabok ini sa dalan. Ginbuligan ini ni alias Nonoy, 22 anyos, kag ni alias Toto, 32 anyos, upod ang iban pa nga bystanders. Nakaagom sang pilas kag gasgas sa guya, ulo, kalawasan kag malikawang ang 3 ka persona nga lunsayara naman sa maayong nga kondisyon sa ospital. After pagid sang pagbulig nila, accidentally pagid, may kapadulong nga taxi coming from Kabanbanan, nabungguan ang naga-alay-ay kay nini. Na-complain siya nga hindi ako nung ang lower, hindi iya mahulag. Ginkilala ang taxi driver ka alias Fredo, 65 anyos, residente sang Colase Antique. Patag sini sa kapulisan, wala sini makit-an ang mga tao sa dalan bangod sang pag-ulan-ulan. Iniman ang rason sang 31 anyos nga rider sa motor nga una nakabunggo kay Elias Nene. Ang hambal sa mga bystanders, prior sa sang taxi sa ila, may nag-assign ng may VA sa sa ahead sa iya. Galing kay wala iya matalupang dan kay tumudamol man ang ulan. Temporaryo nga ginkusturya ang duha ka driver. Apang ginrelease man sa kapulisan matapos mahusay ang magtimbang nga bahin. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, kapin 30 kapakete sang sigarilyo ginpangkawat sa sulod sa isa ka baligyan sa Bagao City. Insidente na huli ka. Nakatutok Irene Pedreso. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagsulod sang lalaki nga nakakalo, naka-long sleeves nga puti, kag may suksok nga sling bag sa isa ka baligyaan. Sa isa pa ka anggulo, makita nga nagpanilag pa ini. Sang nakatsyempo na nga wala sang kahera, madasing nga gintaba ng duha ka trays nga may mga unod nga paketes ng sigarilyo. Kuha ang insidente sa Barangay Lagasan, Bagao City. Suno sa isa sa mga nagabantay, ulihin na sinina diskubre nga ginkawat ang mga paketes ng sigarilyo. Ang isa ka customer namo naman kot lamang nga mabakal sigarilyo. Siya dito na namon na nga wala na namon nga mga items nga mga sigarilyo. Namang kotanay kami kung basi kung sino nakatago. Kaya mo to nga sungulihin na balaan ko nga daw duda na gid ko, ginrewind ko ang CCTV. Sa pagbanta ni Boy, naglabot sa kapin 30 ka mga paketes ng sigarilyo nga nagabalor sang 10,000 pesos ang ginkawat sang sospek. Ginreport na sang tag-iya sa kapulisan ng insidente. Ila sini nga ka cashier, wala dito matabuan sang time nga naman.
So left unattended ang cashier's area, and that gives opportunity sa mga utod na to na medyo makalam ng kamot, and that is the time talk off nila dito ang assorted packs ng cigarettes. Kahira, may ginaobra siya dito sa piyak na side. Less than a minute kung lantawan natin. Posible man suno sa kapulisan nga may upod ang suspect sang ginhimo ang pagpangawat. But then hindi na natin makita dito sa gwa. So ang aton na ginakonsubong is kina-tracks naton as to the possible identities ng aton nga mga suspects. Is make secure man naton ang aton nga residente or place of business naton as to the ma-deny naton ang opportunities ang would-be criminals. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, pila ka vendors sa Iloilo Central Market nagreklamo matapos nagpuswak ang tubig halin sa drainage. Danyo sa mga nagubang ang mga baligya, iga-refund sa kontraktor sunod sa LGU. Si John Sala nakatutok. Ang drainage diri sa dalong! Hindi sa tubang nagtidaklasaan! Ang pamangkot sila pagkabatang gamit! Ang duwa ito matindakan! Wala na punggan sang manubaligya nga ini nga magsingkitan sang nakitaan nga nagkalabasa ang iya mga stocks nga native products. Ini matapos nga nagbaha sa pila ka porsyon sang Iloilo Central Market matapos nga nagpuswak ang tubig halin sa drainage system kag nagguba sang floor tiles Biyernes, Enero 2 sang gabi. Inulan, may naglupok. Paglaaw ko dira, ang gali ang tiles, nabuka siya. Amo na siya. Nagpasumamba ko sa bana ko, tawag pasugat na lang kami, kay manira na lang kami. Pag abot niya, timing gidya nga nag-iibwal dahil tudo ang tubig. Di tani, wala na natabo kung ang ilang pag-ubra bala. Insakto. Dako nga kaperdihan sa ilang negosyong natabo suno kay Cassie. Dismayado man ini bangod wala gilayon sa may nagpalapit sa ilang mga tinawo sang local government unit kag sang management sang private partners sang LGU matapos ang natabo. Wala man kuno napuslan na day Jane ang pila nila ka mga baligya nga native products. Siyempre, ganegosyo ka, guba gid lang kag maperde gid Di siyempre dapat ginhalin gid man kami di tanigin insakto mamla paghalin namon nga mga hindi kami mapermisyo bala. Naamtang ang stall sa mga ini malapit sa drainage ang merkado, rason nga sila ang pinaka naapektuhan sa nagkalabuka ang tiles kag nagpuswak ang tubig. Gilayon man niya ginkayo sang kontraktor ang naguba nga tiles. Padayon pa ang ginatumod sang LEEO ang rason sa pagpuswak sang tubig halin sa drainage system. Okay man, operational ang pump sang rainwater facility, either the clog nga drainage or ang volume sang tubig tamaan kadamo nga wala ma-carry sang aton nga drainage. Nagpaiway nga mga tubang sa kamera ang head sang Iloilo City Engineers Office ang kuhaan kung tani isang pahayag sa makatapos ang media. Nagpasalig ang LEEO nga pagabayaran sa kontraktor ang kabugusan nga balor sa mga baligya sang 6 ka vendors. Ang merkadong na turnover na sa syudad sang Iloilo kagyara sa idalom sang 6 ka bulan nga warranty. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala pa sa nakuha nga pahanugot ang Special Investigation Team Lamasan nagigan sa pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sa nagtaliwan nga si Anay Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Magluwas sini, wala pa man sang sabat nga nakuha ang SIT sa ilahingyo nga ipaidalom sa paraffin test ang live-in partner sang biktima nga si Lord Byron Torre-Carrion. Si Torre-Carrion nga Anay Director sang OCD 8 kag sa karon katapos ang Land Transportation Office ang gintumod nga kaupon nila Lamasan sang ginaligar aksidente nga naglupok ang pusil sini kag nag-igo sa iya tiyan. Sang Sabado ginsugura ng haya sang biktima sa isang punerarya sa Iloilo City. Gintingwaan sa news team nga makuhaan sa pahayag ang mga himata sini apang naghingyo ang iya anak nga hindi na lang sila maghatag sang statement. Kahapon ginsaylo na ang haya sang Anay BC Alcalde sa Dueñas. Kaina nagsumpa naman si SB member Pia June Pama bilang bag-o nga BC Alcalde sang Banwa. Nagpanguna sa pagpasumpa sa iya si Mayor Robert Martin Pama kag ang Local Government Operations Officer sang Banwa.
ang ginsabat nila sa aton nga angan-anganon lang anay kay ara pa sila sa pagtutok sa pag-assister kag pag-comfort sa pamilya. Halos 24,000 pesos nga cash gintaban sang 3 ka lalaki nga nagransak sa isa ka motorcycle shop sa San Miguel, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makitaan sa sininga video ang pagdulog sang duha ka motorsiklo sa gwa sang isa ka establishmento. Kasubo nga nagpanilag ang mga inisang pila ka segundos. Tubtob, nagpanaog ang duha ka lalaki sa isa ka motor kag nagpalapit sa CCTV. Diri ginapahayag ginkaka sa mga ini ang saksakan sang CCTV. Naka-standby naman ang isa pa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo. Ang 3 ka lalaki ang ginatulo suspek sa pagpangawat sa isa ka motorcycle shop sa Barangay 1 San Miguel, Iloilo alas 12:28 sang kaagahon sang Enero 3. Suno sa San Miguel Police, nalipatan ilak sang empleyado ang isa ka kandado sang roll-up door. Rason nga nangin mas mapos ang pagsulod sa mga kawatan. Ginguba man sa mga ini ang vault sa sulod sang shop, kagintaban ang 23,973 pesos nga cash. Screwdriver ang ginapahayag gingamit sa pagbukas ng vault. Siguro gingamitan sang bolt cutter no pag dala na itong ang kandado. Ang vault abi no daw kahapos lang buksan. Ang vault abi no guba ang iyang knob. Parayon pa ang pagtumod sa kapulisan sa identity sa mga sospek kag ginalantaw nga kabahin sila sa bolt cutter gang. Wala man ginadula ang inside job. During sa amon nga abi nga pag check sa mga CCTV cameras no duwahlin sila party alimudyan Tapos pakadto sa barangay San Jose sa San Miguel. Panugyan sa kapulisan sa establishmento nga magbutang sang CCTV sa sulod sang shop. Amo man ang pagdesignar sang security guard sa gabi. Upod Giromel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, masobra naman 2 pesos ang saka sa kada kilo ng LPG sa imbukadas sang tuig. Dugang nga para sa anon sa mga konsumidor. Yaring balita. Sa negosyo nga karinderya sang anay OFW nga si Edito, nagalabot kuno sa 11 kilos ng LPG ang ila makonsumo sa masobra isa ka semana. Sa isa ka bulan, 4 kuno, katag 11 kilos ang maubos. Imbukada pa lang sa Enero 2026, naglabot na sa 2.18 pesos ang saka sa kada kilos ng LPG ganing imbes 1,120, naglabot sa 1,150 ang iyagin pa nga budget para lang sa LPG. Dako ng buhin. Dako sir sa mga amon nga amon sir, dako ng buhin sa amon sir. Naano na sa mga 8 days na sa 8 days ang 11 kg. Naanda naman sang amay nga sa Emilio, nya kada imbukada sang bulan magbakal sang LPG. Nakibot ko no ini sa masorba 2 pesos nga saka. Gani matipid na lang inianay sa paggamit sang LPG. Oo, last ko nga bakal 120 subong saka 30. Gani tani makuanan man nila, matutukan man nila ang parte sa mga para hindi matamaan mga konsumidor. Ni kaysa uling-uling daw lang halangid. Kasubong ni Emilio, uling na lang kuno anay ang gamito ni Boy. Hindi kaya to, medyo bugat-bugat sa pangabuhi. Sa sining nga baligaan, may pagsaka man sa presyo sang iban pa ka sizes. Ang 2.7 kilos ng LPG tank nga sadto 330 pesos, nahimo na nga 340 pesos. Ang tag 22 kilos nga tangke nagsaka sang 50 pesos, nga sadto nagabili sang 2,040 pesos. Pinakadako pagsaka sa LPG nga sa Masami ginagamit para sa catering. Ang 50 kilos nga sadto 4,090 pesos, 4,170 pesos na. May anak magita price adjustment pero hindi magid amo na kadako. Lang kami gaba sila kami sa movement sa price sa world market. Gina-inform na ginamon sila nga may ara kita sir gamay na gid nga changes sa aton nga pricing. It's because sa world market may ara man sang changes. Samtang epektibo buwas, may rollback naman sa presyo sang gasolina. Sunod sa Department of Energy, maganubo sang 10 sentimos ang kada litro sang gasolina. Samtang may pagtaas naman sang 20 sentimos sa kada litro sang diesel kag 10 sentimos sa kada litro sang kerosene. Adrian Cretos. 1 Western Visayas.
Mga puso, balik normal na ang operasyon sa Neonatal Intensive Care Unit o NICU sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City. Sunod sa tagdumalahan sa Regional Hospital, nagbalik na sa 27 ang bed capacity matapos amat-amat nga na-control ang Candida auris infection nga na-detect sa Disyembre pinagi sa Infection Prevention and Control Program para sa mga iloy kag lapsag. Sa subong, nagabato na sa high-risk pregnancies. Madumduman nga 3 sa 17 kalapsag sa facility ang nagpositibo sa infection sang Disyembre. Mga kapuso, liwat naman nga mabatian ang matunog nga drums kag energetic performances sang mga mapasakop sa dinagyang 2026 opening salvo sa January 10 kag 11. Siyam ka banwa ang mapaindis-indis sa patilaw nga pagpakita sang kultura sa Sabado, alauna sang hapon sa Freedom Grandstand kag diretso na sa Iloilo Sports Complex. Sa Domingo naman, magapasundayag ang magahalabira ang 7 ka tribo sa dinagyang tribes competition. Alauna sang hapon sila maumpisa sa Freedom Grandstand kag maga-performance sa Sports Complex. Magluwas sa kasadyahan sa kabanwahanan sa January 24 kag tribes competition sa January 25. Maging highlights man ang dinagyang illumination sa January 23 kag sadsad sa San Jose Placer Parish sa January 24. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, 30 anyos nga security guard pilason matapos gintiro sang kasubong nga gwardya sa Iloilo City proper. Suspect na aresto. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglapta nga dugo sa igad sang dalan sa tupad sang isa ka motorsiklo. Ini ang makitaan sa crime scene sa natabuan sang shooting incident sa Delgado Street, Barangay San Agustin, Iloilo City proper pasado alas 9 kay nasangaga. Sa investigasyon sa kapulisan, nagdulog ang biktima sakay sa motorsiklo sa atubang sang isa ka motorcycle shop nga ginaobrahan sang sospek. Nagpalapit ang sospek sa biktima. Gintiklod sa biktima ang sospek. Nagbalos naman sumbag ang sospek, tubdob nagsumbaganay ng duwa. Mation-tion, nagbunot sang pusil ang sospek kag gintiro ang biktima. Sunod sa traffic enforcer sa lugar, una ini nakabati isang lupok. Nakita niya nga nagpukutay ang duwa kag nabatian ay ikaduwa nga lupok. Dito na natumba ang biktima. Agaway lang ang duwa, tapos may lupok pa nga duwa. Duwa ka lupok. Kaya mo lang to dayon pa ano tayo mo na ngaya koresponde sa mga upod ko kag amo na ngaya ko sa mga pulis bla. Igo sa magtimbang nga paa kag muli ang naangkon sa biktima nga padayon nga nabulong sa ospital. Ginkilala ang biktima nga si alias Ben, 30 anyos, isa ka security guard. Si alias Reggie naman ang sospek, 21 anyos, taga Capiz, kag isa man ka security guard. Hindi sila kabahin sang isa ka security agency. Santo sa investigasyon sa kapulisan, may hindi pag-intindihan ay ang duwa ka gwardya sang nagligad niya si Mana. Wala pa naton gid na makakuan mo to, simple lang na kadlaw-kadlaw lang na bis ang biktima siyang ginakadlawan. Basta nga nagsitahanay sila. Gilayon na aresto sa kapulisan ang sospek. Gin-surrender sini ang 9mm pistol nga gingamit. Na-recover man sa crime scene ang 3 ka bala. Preso na ang sospek sa Iloilo City Police Station 1 kag natala na pasakaan sa nagakaigo nga reklamo. Nagpamaliba din maghatag sang pahayag sa news team. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga pasahero naman nga nagbalik sa Iloilo City matapos ang holiday season, nagdagsa sa mga terminal. Sa Bacolod City naman, talalupang doon nga gamay na lang mga pasahero sa puerto. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Matapos ang Christmas kag New Year vacation, nagdagsa sa mga bus terminal ang mga pasahero nga nagbalik sa Iloilo City subong nga adlaw. Suno kay Jay, sulit man ang nangin bakasyon sini, gani ready na siya mag back to school. May klase na. Aga pa rin sa pase, alas 5 pa. School na gid, balik na gid tuon kag pulaw naman. May pila naman ka pasahero nga kahapon pa lang nagbiyahe na pabalik sa syudad. Kasubong na lang nanday Marley kag Norma nga balik trabaho na matapos nagbakasyon sa Batan Aklan, kaupod ang pamilya. 10 days lang, ay bukas may klase na. Mayad man masadya man, akong pamilya, akong mga manghod, akong mga apo. Sa Bacolod South Terminal, talalupang doon, nga gamay na lang ang mga pasahero, bangod ginpili isang iban nga kahapon pa magbiyahe. Apang ang construction worker nga si Romar, subong nga adlaw pa lang mabiyahe, agud makabalik sa trabaho. Budlay, damo man yung pasahero eh. Kuha na ko ticket, bahala na kung
Baka tayo. Importante na ka. Oo. So, bus, land trip, Oo. pila ka oras until Hapon pa, may hapon pa biyahe. isa man kasi man nga nagbakasyon sa Bacolod City si Nanay Telma. Subong nga adlaw, mapauli na ini sa probinsya para magbantay sa mga apo. Okay lang. Isa kasi mana. Ang mga bata, mga apo. Upod kay Reynald Casillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ulanon sa gihapon ang pila ka bahin sang pungsod bangod sa nagkalain-lain nga weather systems bisan wala sang bagyo. Lakip gihapon ang mabugnaw nga amihan, mainit nga easterlies kag shear line nga magaresulta sa maulanon nga tiyempo. Sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. May mabaskog nga ulan sa pila ka probinsya, gani mangin handa sa baha ukon landslide. Posible man ang ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Magluwas sa mga pag-ulan kag mabugnaw nga tiyempo, pwede man mangin mabalod ang dagat bangod sa amihan. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jerth Road, charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.